mga pills sa atong Pwede na sila mataunan ng tubig. nabawa na nga. Again, at this juncture ay Usa ka mabungahon ug maayong adlaw kaninyong tanan ug welcome usab sa line na pod na edisyon sa atong programang Kapihan sa Kadangpan, sa Kadangpan Digital Media Forum. O kami gihapon sa kanunay ang inyong mga moderator, way paglubad, way pag-usab, Kadangpan Carlo Dolier, Mas Kano Labasilia Jr. sa kauban ni Director Carlo. Yan sa karon sa opisina ni Retired Colonel J. Francia sa kaning office sa Vices Regulations Unit. Vices Regulation Unit. So, makaabot na to sa iya ang among pangutanan kung iyang ipaabot mo sa ipaminaw kung kisubaybay sa among programa Kadangpan sa mga panghitabo dili sa area of responsibility ni Sir James. Okay, sir, ayong butang. Ay, may buntag mga amigos, Tomas o si Carlo. Salamat sa kapihan sa Kadampan. Yes. Okay, so unang labing una akong ilabay ning pangutanan nako, kumusta naman as far as katong pagtutok nako karong mga gayon katong mga bars na gina-monitor o daghan na siguro mga nangadakpan nga nagsupak sa curfew o sa katong liquor ban, Sir Jay. Continue na to ang pag-implementar sa ato ang Davao City anti-smoking ordinance o kining ato ang liquor code ordinance. Ang atong liquor code dahil na to na gi-implementa sa pagpagkandak o inspection sa mga accommodation establishments. Katong mga accommodation establishment included na yung mga restaurants, mga bars, mga inns, na provide foods, drinks, and accommodation. So, kini na mga establishment, ginadili ang pagpanigarilyo o kining atuang natay limitation sa pag-offer o pag-consume sa ato kining gitawag na to liquor. So, ang atong liquor ban, alauna lang yun sa buntag, diya utog. Last order na to diya is alas 12, din pagka alauna, supposed to be makonsume na tong last order ninyo. Then, the obligation sa ato ang mga person in charge diya sa mga establishment is i-inform na nila yung mga customers na dili na utog na dili na tapidi mag-extend kay nanatay liquor ban. So sa mga establishment po na like stores, sa mga in all mahimong individual or stores sa mga bawal na mamaligya o mga liquor, mga intoxicating liquors o mga beverages from alauna sa buntag hangtod alas 8 sa buntag. Pero katong consumption sa atong ordinance alauna sa buntag hangtod na hapon alas 2 sa hapon sa mga establishment. So mo na unya bawal ang mga minor diya sa ato ang mga establishment. The moment na pagkandak na mong inspection pamatud-an na nakabayulit mo katong mga tao dito sa sulod amo nang isuhat og citation tickets na mahimo makabayad sila o 3,000 o katong dili makabayad i-disregard ng atong citation ticket pailan na mo ni kaso sa City Prosecution Office o niya kung ang maong establishment kung baga habitual na yan gihimo we will recommend for the is either of course, with due notice, suspension, 10 days, 30 days suspension, and kung dili pa gyud magkuan, we will recommend for revocation. So in fact, nami ginagatak
establishment na gitakdang i-recommend mo for revocation for this year sa kuan kining tungod sa kanunay na pagsupak kini ato ang liquor ban. Nalapit gyapon yan, sir, ang mga karinderiya. Kaya ang karinderiya usahay, maglamig na, so, apil gyapon siya. Okay na may mga karinterya na nag-offer of drinks. O di covered gyapon sa ato ang ordinance. Kaya naman may food and restaurant and bars, o ganyan na. Covered na to na sa atong ordinance. Pero however, na may mga may mga establishment na pag restaurant and bar and restaurant, they are allowed to operate 24 hours. Pero dapat di ara ko to bang liquor sa alaw na. They can serve foods, not necessary na musira sila kay naman sila other business katong foods. Pero ang uban man gud pas mangil paguman. Mao lagi dagat masakpan na. Pero Sir Gino, wala ba na-record nga kapila na nakagam na pero paghihapon nakagam sa mga tao nga kag-iya man pod sa mga karinderya or mga bars nga halos maalimpungatan na wala sila kasubay aning maong ordinance? Sa tinuod lang, naiban magilak-ilak tre ang kuan, to recommend na mo 10 days, 30 days. Imagine kung ma-recommend na mo 30 days, istriktuhan na sa itong business bureau na dili mag-operate. Oo. Paano na to ang ilang mga trabahante? So, dapat ilang tungsong doon. Yun kay magsigitan ka ng bale, babayad lang sila, kay dako sila kita, kaya lang nila bayad ng penalty, human, violate na naman. So, mapugos may recommend for suspension. Unya, in fact, may recommend for revocation. Unya, we are waiting for the reply of the Business Bureau. So, ninyo, ikuan na nyo i-recommend na nyo for sa itong posisyon, wala mo increasean ang penalty para sa CPA mo, ang binatasan nila ang mga kwan, para Di na sa tuwang kwan, nanan sa itong ordinance. ano na, Pag twice ka na and so on, increase ng penalty na to. So, ga-increase na siya. So, but not, paraning ito sigarilyo, maximum 5,000 mo na. Sa liquor, maximum to 5,000 gyapon. So, ang uban man gud para ng sa atong sigarilyo karon, pag dili ka kabayad after 3 days, nay 100 per day. I-count na siya. pila ka days. Pila ka days mo na uban. Madakan sila, is 3,000 lang. Then, na first time na natakpan, 3,000. Then, dugay niya bayaran. Count mo na siya. Per day na 100. So, ang pintana karon ang City Treasurer's Office na, kung nakita mo na dito, kung kinama na dito sa citation. So, lisod kayo, no? Kaya itong mga labi na naman, ato ang mga kaigsuunan ng mga nag-drive o kaning tricycle, di ako gud sagaran manigarilyo while maggulat o kining kuan mo na yung focus mi sa deployment usahay dito sa mga terminals, sa mga palengke. Kanang mga terminal dili makalikayan jud kanang mga tricycle driver, kaya maggulat sa ilang mga pasahero, manigarilyo. So mo na focus mi diha o dialogue, mag-istorya mi sa yung presidente. O dali mag-istorya ta. O since ikaw ang presidente, ini dapat ikaw ang pulis sa mga sakop diya, bawal manigarilyo diya. Mo lagi mutumal lagi yung tatanan, kaya halos-halos nalibot ang po naman yung mga mga terminal sa mga gagmay ng mga bao-bao sa barada. Wala nang tayo manigarilyo, pero nalagay sa ng kahit ibulo. Labi na o ka ng kadlawon, mga ingana, mga gabi. Kaya tinood lang, sagara na itong madakpan karon dito na sa mga gabi na. Gabi na, kita gani, makasaksi nung naalam tayo, makita man na ito na magawas tao. Nang tayo makita kayo manigarilyo sa mga mintor. Pero tinood na, kakulang kayo kausapan yun. Kay kabalos na, ano ba niya, kanang gabiing dako, nada sa ministry, dito sila, okay na, gabiin na. Pero ato mga
yung mga enforcer na to, naglibot mo ni sa mga bar na kadlawon. So makita mo diha na basig kadlawon na mo dagat, matakpan mo mo diha. So muna kasagaran na to nadakpan na pero katong likuan na yung gayo, plastada kay ligarin yun daw. Wala pa lang sara, isolated na lang yun na siya. Unya na ako'y na-observeran, nakita na sa Facebook katong bata bitaw diya sa City, City High. Nag-post na sa Facebook niya, ligarilyo, nag-beat ba. So, kato alarming ko siya, since ni-post niya sa social media, nakaka-capture kini mga attention sa mga tao. So, which is, magkadaot sa ato ang imahe. So, karon ang among plano is to coordinate with sa Davao National High School para mag-conduct niyo kanang symposium o kining kuan yan. Karon nagpa-deploy ko mga personnel within the premises para kini mga minors pag yun niya, mga minor dito mao na-capture dito sa kuan, impact na butang sa atong Davao City reports. Yan na directives na ato ang aksyonan ni kailangan natay kuan mo to part of that katong kuan ang ato ang coordination sa Davao City National High School na magkandakta og kuan symposium sa mga estudyante. Daghang reklamo dia sa mga ato mga batanon nagpanigarilyo. Nago sila pero daghan mag-report na daghan na nigarilyo diri sir pag makakita ang mga enforcer daghan dili sila padako. Labi na pulis kita dagan. Okay. So, maayo sir, no, kay sa imong trabaho being anti-vice regulation unit, na kaya imong gawa sa likod ban, smoking ban, ubay siguro yung imong mga sakop. Ako gyud moingon ko kulang gyud akong tao sa diri sa vice regulation unit. So wala man ta, we have to maximize our kuan. Kay imagine, dako kay Davao City, and imagine the implementation of the liquor ban is alauna. Alauna sa kadlawon. Ako, mag-opisina ko diri, masahe, maka-appeal ko kadlawon, pagka malipong ka. Lipong-lipong ka pagka So, kung like itong na kay mga personnel na while ikaw nakadiri sa opisina, nagigikuanin mo ang mga palisiya, mga directives, mga kuwan, ang implementor dito sa ground, dapat lahi na ang kuwan. So, malahi dito siya. Mas gwapo to siya. Pero ka nang bigyan ka sa opisina, at to ka sa ground, alipong ka. Huwag tayo mahimo. Okay, we have to lead. Kung wala malahin. Oo. Pero, okay. Ulay lang na ako napangutan at cross makaloko na kay importanteng panagpulong karon pero kay pahumananin man ang throughout Davao ni Bulana but of course wala gihapon nangundang ang VRU so monitor labi na sa katong mga taong wala sila aware na naman ko yung mga ordinance na paghumanog alauna, bawal na mag-serve. But kasi atong mga reminders sa atong mga Davaoenyo o non-Davaoenyos, regardless kung na may ipahimutang nga event, sulod man sa bar o sa uban pang lugar na basta magpabadlong na pod sila, yun ana. Tindi no, kabalota, naman tayo mga madakpan, mingon sila na hindi kabalo sir, kaya dilimit tagadiri sa Davao, so sa Bakausap sa kanunay po na kuha na mga establishment na to atong i-remind sila na sila lagi ang inform sa ilang customers. Kaya ang customers nila usay wala kabalo So ni manag-ingon na to sa under sa atong ordinance na nakabutang dito obligations, what are the obligations of the person in charge? Kanang duties and obligation. So duties obligation is to inform their customers regarding the no smoking, regarding the liquor ban, so that katong wala nakabalo kay dili taga Davao, may inform. Nagimingon sir mo ko kabalo sir mo man resulti ang establishment. Nagihatagan man noon mi og kanang ni order mi og beer gihatagan man noon mi.
So but then again, we cannot kuan na i-kuan na to, i-exempt sila because manatong balaod gitawag pa na to kung excuses no one man na siya kung makabalo ka o wala. Di ba? Manang dapat ang ato ang mga bar establishment dapat na sila obligasyon to inform. Kaya nga ako pinagi na ito ang platform kini sa social media, sa mga media, pasalamat mi para mapaabot sa itong mga constituents sa Davao City, sa mga musita na naakitay ordinance na striktong ipatuman rin sa Davao City. Kung dugay na kini ato ang anti-smoking campaign ato pa ni 2002 panahon pa ni sa ato ang mahal na mayor na kaning mayor ang ato ang nahimong presidente. Impact na imo kuha kang security officer sa PSG. Oo. Small na legacy sa iya ni ato ang anti-smoking na giila na pioneering ta sa Davao City. Unya mo kini kuan ginakopya na sa uban mga NGO. Private impact na yung mga benchmarking mahangin rin sa Davao para lang makikuha sila observe sa ito ang kuwan tanaw sa ordinance on how we implement it o sa itong mga advokasya. So kana ang ato ang kuwan pasalamat sa ato ang dating mayor. Effective kayo ang i-propose ni kuan ni Dr. Villaris anak ni Ruming. Nagkainundong ko sa una. Siya ang propose ana sa news meeting. Okay, nung sa una, ika-24, karon na, ika-24 years na anniversary na nato atong June, May 30. Ang May 31, ang atong anti-smoking campaign sa Davao City. Ika-24 na katuloy. So, ang Davao, naagyan ko'y madakpan. Siguro, nagkataghan yung tao, transfer, mga tao, kaya nga diligid tao, pwede mo undang, dili ta pwede maluya. So, continuous ang atong kuwan, pero atong na-obserbahan, ato i-compare, ni gamay ang atong DAC apprehension sa kuwan sa anti-smoke sa smoking, meaning it is a good kuwan indicator da mayo ang atong kuwan, mga tao are aware, kaya dapat pagamay. So, ni gamay ta, ni mubuta, compare na to first quarter last year, karon na quarter, nimubog kita o 30%. So, nimubog sa 30%. So, meaning, hinahinay na ito, pa-50, ito na the same effort lang yun. In fact, ako, di pakusgal pag yun ako, ang kuwan, pagpanakop. So, it is a good indicator. So, 24 years na ang smoking kuan. So, wala po kita ang nagkuhanan na yung si Dr. Villaris. Wala po kita. Oo, siya sa unang inumdum ko. Pag pulis ko sa una, station commander ko sa Kalinan, nagkakuyog mi sa una kuhan. Pero sa Davao, kuyog mi og implement o kining anti-smoking. Naman tayo anti-smoking task force. Pero karon na natay anti-vices task force. It includes sa una, anti-smoking task force focus on smoking. Karon anti-vices task force. So, appeal na ang liquor diri. So, naangatuang member ang atong Business Bureau, atong Davao City Police, atong City Health, ang atong City TMO. Dagan na siya mga kuwan. In fact, appeal lang ato ang DPN-11. Kay nakukay sila overall po din eh. Kay when it comes to coordination sa mga eskwelahan, para kami, ang Vice Regulation Unit, dili po maglisod o pagkanda o mga symposium sa mga eskwela because apil ang atong DPD-11 o kinatong DPD-11 na dito na coordinate na may clearance to conduct. Ito ka na sa DPD ng mga estudyante. Karon na ako'y pulo karon dito sa mga kuwan. I-invite mo ko ni kuwan, akong intibayan si kuwan si Chief Provision at Parole Officer, Grace D. Castillo. Ma'am, sorry, mo dyan ma-promote ko kay napa ko'y engagement rin sa media. Importante po ni Zuna, may speaker pa rito, police siguro. So, ang akong topic i-discuss dito sa ila, kini mga parole kuwan, ang provisioner, regarding sa itong duha ka ordinance o kining amuang advokasya na kining
kining pagpanigarilyo is makadaot sa atuang health panglawas yung sa kini contributory sa mga respiratory illness, stroke, na siya. So isa na sa among gikuan dito sa ilaha. No, ang ako ang anti-scam po na to, ako pong labitan ko na ko dito sa ilaha kay para po ma-aware sila sa mga kuan na dili sila mailad sa mga scammers. Okay. Karon lagi dapat mong dili gid ta magkuan. O dili ka sure sa imong gisudlan ayaw sunod. Di ba? Para na nag-offer og dako kay mga indicator ba nag-offer og dako kay return. So that is a red flag. May mo na red flag na halimbawa ini sa online marketplace o tatawag na ng mga e-commerce, di ba? Ng marketplace. Fake or it's either fake na account, is big account or seller, fake seller na mag-offer dito ka ng certain item. Sabi niyo mo, uy, kining item ni mahal man dito sa kuan. Yan dali baligya barato, palit mo dali. So that is an indicator na bukos ng item na it's either walay item or it's either naghatod sa imo ha. Very low quality ang yatag sa imo ha. So, dili man ni mao nga kung gi-order dito niya. Picture na dito sa kuhan, look like original dito sa kuhan. So, minsan na sa mga scam, kuhan na daghan kay kita mga Pilipino, pinakahawak kita ni Facebook, sige tag Facebook. Dito na to makita, dito ta tirahon sa mga scammer dito. Dito mahimo tong mga daghan mahimo da sa Facebook, mag-copy ang mga account sa mga resorts. Kabi ni mo na ning resort na yun, adre ko magbuko dali. Kabi ni mo ka ng kuhan na ni, gwapo ka na resort. Bayad ka kay, una ka magkuhan, mag-down lang ka, or kuhan, mag-down ka, pagkahuman, reservation, pagkahuman ay wala, di ay. So nga na, klase-klase ang ato ang mga kuhan. Kita lang yun, dapat magpanuri dito sa ato ang kuhan. Dito, tanawan na ito itong mga post nila, kung nabay mga comments ito na kuhan, tapos legitimate ba yung page, makita mo na nimo, gamay ra kayong naka-post dito sa iyang kuhan, i-copy lang na. Mo na daghan karon na kuhan na kuhan fake na mga resort, fake na mga kuhan, i-copy lang ang kuhan, legitimate kanang Facebook page nila with the pictures. Papilit na dito. Kinali naman na makuhan. So, kinahanglan, mabinan tayo sa pag-adtuan ng mga lugar o kung saan ang mga ilang ibang promotion. Okay. Sige. So, daghan una ta mga pangutan na Tomas, no? Pero syempre, di na nato sayangon ang time niya kay ano siya mga line engagement karon. Pero susunod di gayon sa anti-scam na pod ta nga office. Sige. Okay. Lahat na to kay na akong gikuan tong mga importante yung anti-scam. Oo. What we can do, pag nabiktima na, lisod na kayo, online, file kaso, hassle kayo, the parts sa kuan. So, mayo yun dia is public awareness. Mabinan tayo. Yes. Aware ang public that is ang pinaka kuan na mahimo na mo ang public awareness na gyud. Kay mag-file kaso, wala man di capacity to file case. Tabangan na mo biktima, ma-facilitate ang pag-file sa kaso ngadto sa police, ngadto sa NBI, sa kuan sa cybercrime. Pero kami wala may power to file ng kaso. Yes. So assist lang case build up. Assist, kamo ang matulog sa pag-agi. Kuha may mga ebidensya, din tunugan na mo sa police. Lang. So, ang the best thing we can do, kanto lang yung pagpaibalo sa publiko regarding yung mga modus operandi o mode of operation yung mga scammers. So, one of my programs sa kuhan din sa anti-scam, mao gina proactive. Alright. So, halag. Message din mo sa anniversary sa smoking, din pila ka years na, kung kanawagan, na videos ang atong nadatpan sa smoking. Ikaw, sir. So, karon na bulan, papatanong man sa June. Yes. Ang month of June is a no smoking month. The whole month of June is a no smoking month.
We celebrate it by conducting mga lectures sa mga community, sa paghatag ng mga flyers, kana may mga invitation sa mga group na naghatag mi og lecture regarding ining mga ill effects sa sigarilyo. Kay ang gikuana mo ini ang kato mo yung health effect. So nakitay nagpaygayon kitag mga media appearance. Ako ang focal person sa si Miss Jai. Si Miss Jai ang nag-appear dito sa ISP, sa DCR, mga interviews kay para ma-brought out dito sa mga tao katong mga bad effects sa sigarilyo. So not only enforcing the ordinance, but we have also our advocacy to a smoke-free city na para ma-reduce ang para for public health. Kay kining kaingon kining second-hand smoke is more dangerous than atong sigarilyo. In fact, meron napagitay third-hand smoke. Ang third-hand smoke ito namilit sa musinina, sa mga kurtina, third-hand, bahog yan mo na siya, makadawag yan mo na siya. Yang. So, ikaw, parents ka, pahuli na sa palay, nag-radio ka, pinit na dito sa mga kurtina, yung mga anak, ikutang din mo sa risgo. So, kanto lang, padayon ta sa pagtuman sa mga ordinances na kinigimugna gini sa tuwang Mayor sa una, Rodrigo Rua Duterte na atong gibangga o gimahal gyud. Alright. So, salamat kayo sa panahon, Sir Jay, Francia. O hangtod sunod gayon sa lain na po na edisyon sa tuwang kapihan sa Kadangpan Digital Media Forum. Kami gihapon ang inyong mga moderator, Kadangpan Carlo Dolier. Mas kano na Mansilla Junior. Daghang salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan, amping permente mabuhay o madayaw. Salamat ug amping permente.